nagkakamali sa speculations. At talagang hindi ako nagkakamali sa speculations ko na yung statement ni Diskaya na 2016 onwards ay gagamitin ng mga kakamping. Look, sino nga presidente nung 2016 onwards? O, diba? I told you. Kaya dapat talagang ipang fact check tong mga ganito. And nagpapasalamat ako kasi may mga content creator, may mga commentaries na naglalabasan ngayon para ma-correct ang ganitong klaseng mga statement ng mga kakamping at ng mga pulangaw. O, di ba? Nice try, but the timeline tells a different story. Diskaya's firms were incorporated in 2014. They bid on DPWH projects in 2012. They won contracts in 2015, all under Aquino Bayot. Duterte did not start it. He blacklisted them in 2020. The real surge here is 31.6 billion pesos under Marcos Jr. Let's stop cherry picking and start fact checking. Correct. Anyway, i-follow nato ni siya kay Howd, guys. Siya ay very smart. We need people like this to speak up para ma-fact check ang mga ganitong klaseng mga tao. Basta lagi Duterte, abdikanay. Mabilis ang radar nila basta Duterte na ang maliling sa mga issue. Follow po natin siya. Itatag ko yung name niya. Please follow her. Very ka-smart yun. Tapos may nabasa ako sa comment, sabi niya, isa lang naman yung na-blacklisted eh. Maubitaw na yot nga na-blacklisted sila yot sa 2020. Maskin pag muingon ka diha nga isa lang ang na-blacklisted. Na-blacklisted sila sa 2020 ba yot? Tungod kay na ay mga anomalya og bati ang ilahang serbisyo. Tatay digong pa sa imuhayot, magpabuang-buang ka sa iyang administrator, tangtang ka largo day. Day, tanawa day, under sa administration ni Marcos, 31.6 billion pesos ang nagasto within from 2022 to 2025 hangtod karon. Ingon ana day, pila pa lang ka termino. Diyos ko, gilaliman ka ana. Sa Diskaya pa lang na nga mga firm, how about sa uban? Bayot, wag kami. Sino nga bang presidente sa noong 2016 onwards? Pag-research bayot, mag-research kayo bakla.